Malawakang heavy rain showers umiiral na sa kanluran ng bansa gaya ng mga report natin ng forecast mula pa ng nakaraang linggo. At inaasahan natin mga localized thunderstorms nag-iibayo na sa kanluran ng bansa. Especially dito sa kanluran ng Northern Luzon, pababa na yan ang bandang Mimaropa. Bagamat patuloy pa rin inabantayan ang posibleng pag-enhance ni 91W sa bandang Vietnam, base na rin sa tropical cyclone strike probability within 72-hour period. Sa ibang bansa naman ay meron ng binabantayan na umaabot na sa severe tropical storm. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, May 29, 2025. Ang oras sa ating boss pa may umaga ay alas 10:11 na ng umaga. Asahan na natin na magiging maulan na ang kanlurang bahagi ng bansa at nag-post na nga po ako kagabi ng magiging forecast natin ngayong araw at makikita yan sa aking Facebook page at pwede nyo rin yan makita sa aking tropical cyclone assessment monitoring sa multi-cyclone forecast natin. Makikita niyo rin doon yung magiging forecast ng tropical cyclone strike probability. Yung ating rainfall forecast, hindi ko pa kasi na-upload. Meron pa tayong inaayos na script doon. Kaya hindi nyo pa yung makikita. Bagamat time to time ay inaayos natin at ginagawa natin para ma-upload na natin lahat, pati yung rain accumulation. So, inaaral pa natin, siyempre, kapag may mga bago tayong program na ginagawa sa ating webpage, sinisiguro natin hindi magkakaroon ng conflict sa ibang mga page. Dahil posible kasi magkaroon ng conflict sa ibang mga webpage na naka-embed na sa aking website. So, tinisiguro muna natin bago natin i-upload yan mga folks. Siyempre, mahirap din na mabigla tayo at mag-crash yung ating website. So, inoobserbahan po na natin. Kaya pansamantala, medyo niraran ko muna sa aking local server. So, kung titingnan natin ngayon sa ating active lightning strikes, monitoring sa ating dashboard, at as of 9:15 a.m., double check natin, 10 o'clock, nasa 184 lightning strikes na po ang nai-record sa aking lightning detection system. So, sunod-sunod na po, aktibo ang ating lightning strikes. Pero yung pinaka-real time na makikita niyo yan dito sa akin sa satellite imagery, yan, yung real time niya. Ito yung pinaka-real time niya. Kung ano yung pinaka on the spot na nag-arrive na lightning strikes. Ganito po siya karami ngayon. Ayun, dami na. So, mga lightning strikes po yan yung pinaka-active na lightning strikes at makikita niyo po ay may mga arriving lightning strike dito sa may bandang Mindoro sa karagatan. Sa may bandang Bicol region, mayroon ding isa. Yan, yung cloud to ground niya 253, yung multiple lightning strikes niyan, marami. At sa bandang Batanes Group of Islands. Yan po yung pinaka real time natin. Yung sa natin dito sa dashboard, kasama na yung real time niyan at kasama na rin yung mga former niya, yung mga within 60 minutes ago, within 100 hours ago, yan, 100 minutes ago, 120 minutes ago, o within 2 hours. So, nabibilang yan. So, within 2-hour period, ang total niyan as of 10 o'clock nga po, 10:15 na ay 177 lightning strikes na ang nabibilang ng aking lightning detection system. Ganun po yun. Pero kung gusto niyo mabilang yung pinaka-actual niya, ay dito niyo po yan makikita. Kung ilan talaga yung mga aktibong lightning strike na mga kaka-arrive lang na mga lightning strikes. At mula sa ating Doppler radar imagery, makikita ang malawakan na water vapor saturation dito sa kanlurang bahagi ng bansa. Ayan, kitang-kita naman po. Kaya lang medyo hindi na-adjust ni Pag-asa yung diameter ng Doppler radar dito sa may bandang Palawan. Masyado yatang malapad yung resolution o napakababa na resolution ng Doppler radar imagery dito. Di kagaya dito, mas maganda kahit papaano yung Doppler radar. Sana ma-adjust po ito ni Pag-asa. Ipareho niya sana sa ibang mga Doppler radar imagery. Dito masyadong malawak baka 64 lang ito. Ito siguro mga around 256. Ito parang 64 lang ata ito.
yung resolution. Kaya makikita nyo, napakalaki ng mga flakes niya. Yung mga pixel niya, oh, ang lalaki. Parang Roblox. Nagmukhang Roblox tuloy yung Doppler radar dito. Dito at least medyo maliliit yung mga pixel niya, yung Roblox niya na tinatawag. Yun dito masyado malaki, oh, parang Roblox tuloy ang hitsura ng Doppler radar. Ang center niyan sa may bandang Baswaga o bandang San Jose. Nandito yan sa dulo. Yan, bandang Baswaga yung pinakasentro ng yung isang Doppler radar diyan na naka-install. Masyadong malaki yung masyadong maliit yung resolution, kaya masyadong malaki yung mga pixel niya, oh. Medyo hindi maganda tingnan. Hindi tuloy natin ma-differentiate tuloy yung background at yung water vapor. Bagamat definable naman kahit paano, kaya lang sana ma-adjust ito ni Pag-asa. Masyadong malaki yung pixelize ng kanyang Doppler radar. Yan. Pero kung titingnan natin dito, makikita po yung malawakang ulan na dala ay nagpapaulan na sa kalurang bahagi ng Zambales. At mula kagabi, inulan ng grabe ang Dagupan at La Union. At binanggit na natin yan ng mga nakaraang linggo na papasukin nga ng malawakang ulan na ang kaluran ng bansa. Which is nagsimula na nga po yan kahapon. At tuloy-tuloy na yan ngayong araw. Which is hindi tayo nagkamali ng mga forecast. At wala sa ating current conditions, sa overcast gloomy tayo, haze at few clouds po umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. So madalas magiging gloomy na po tayo, lalo na sa kanluran dahil unti-unti dadalas na ang mga pag-ulan natin dyan, ha. So magdala at importante ngayon ang payong mga folks. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station, kaninang 5:22 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.8 degrees Celsius. Kahapon, despite na gloomy, pero mabot pa rin sa 35 degrees Celsius ang aming highest air temperature kahapon, na itala yan ng kahapon ng hapon at 2:20 PM. Ibig sabihin lamang yan, mataas pa rin ang naging heat index namin kahapon, 48.3 degrees Celsius ang aming naging init pandama. So, tingnan naman natin yung magiging heat index forecast sa iba't ibang bahagi naman as of 9:57 AM sa aking weather station sa Caloocan. Nasa extreme quotient kami na 41.2 degrees Celsius. Mukhang mababa ang aming mababa pa, pero maituturing yan in officially extreme quotient o mataas na heat index. Pero inaasang heat index forecast ngayong umaga sa amin sa Caloocan, 38 degrees Celsius lamang daw. So, halos magkakatugma ang naging forecast. So, salamat na lang kay ECMWF sa napakaseryoso nila sa weather forecasting. Napakaganda ng accuracy. At makikita sa amin sa Caloocan, inaasang aabot pa yan sa mas mataas sa 41 degrees Celsius. Mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. Aabot pa yan ng 41 degrees Celsius. Kaya lang, nasa 41 degrees Celsius na nga po yung kasalukuyan naming instrumentation heat index. So, okay lamang yan. Sa iba't ibang mga lugar naman sa bansa na selected lamang, unahin natin ang Ilocos o Lawag, Ilocos Norte. Nasa 36 degrees Celsius po ang heat index sa inyo, pero mas tataas pa rin daw yan ng hanggang 40 degrees Celsius starting yan ngayong tanghali. 12 o'clock, dire-diretso na yan hanggang alas 4 daw ng hapon yan. Mapapansin natin, unti-unti nang bumababa yung forecasting ng magiging heat index sa hilagang bahagi nga po ng Luzon dahil senyalis na pumapasok na nga po ang tag-ulan. At dahil pumapasok ng tag-ulan, inaasahan medyo bumababa na rin unti-unti ang heat index forecast sa iba't ibang panig ng Northern Luzon. Yan, nakikita natin, bumababa na, oh. Nagbe-below 40 degrees Celsius na, especially dyan sa may bandang Ilocos region. Yan, nasa extreme quotient pa rin yan, so wag baliwalain. Kaya lang ay sa atin, sa mga Pilipino, yung ganyang heat index, medyo katanggap-tanggap na po sa katawan natin. Kaya-kaya na nating i-handle yan. Sa Tuguegarao naman ay 42 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa inyo dyan. So mataas din, extreme quotient. At aabot pa yan sa hanggang 46 degrees Celsius na pinakamataas. Mamayang alauna ng hapon, danger pa rin. At makikita sa pinaka 7-day forecast ay matindi pa rin ang magiging heat index sa inyo dyan sa Tuguegarao. Sa Santiago, Isabela naman, ang inaasahang heat index sa inyo dyan, 37 degrees Celsius, pero aabot pa yan sa mas mataas na hanggang 43 degrees Celsius, mamayang alas 2 daw yan ng hapon. Ayun, aabot daw sa danger level, yung heat index. Sa bandang Dagupan naman, bagamat inulan na kayo mula pa kahapon,
ay ang heat index ninyo ngayon 37 degrees Celsius, extreme quotient pa rin. Pero mapapansin natin bahagya o malaki ang ibinaba niya after ng sunod-sunod na mga intermittent rain showers dyan sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon. Pero aabot pa yan sa pinakamataas hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So extreme quotient po ito, pero mapapansin natin ay malaki ang ibinaba sa heat index dyan sa Dagupan area. Well, kung sa Central Luzon naman, sa Tarlac, ay nasa 36 degrees Celsius ngayon ang extreme quotient forecast ninyo ngayon dyan. At mapapansin natin ang laki rin ang ibinaba ng kanilang heat index matapos ang naging gloomy at maulan sa kanlurang bahagi nga po ng Luzon. So napansin nga po natin, di ba? Noong mga nakarang araw ay grabe ang init dyan. Ngayon, bumababa na unti-unti ang kanilang heat index dahil nga po ay pumapasok na ang madalas na surface trap na may dalang mga malawakang ulan sa kanluran. So, rapid na bumababa ang kanilang heat index ngayon. So, tataas pa yan sa may bandang Central Luzon hanggang 41 degrees Celsius. Mamayang alauna hanggang alas 3 na yan daw ng hapon. So, medyo kaya-kaya na yan. Sa ating mga Pilipino, yung ganyang init, tanggap na ng katawan natin. Huwag lang umabot talaga ng 45 degrees Celsius yung heat index. Yun, medyo hindi natanggap ng katawan natin ang ganong kainit na heat index. Pero pag mga 41 degrees Celsius, 40, 38, medyo tanggap pa ng katawan natin yan yung ganyang init. At mapapansin sa 7-day heat index forecast ay mababa at bumababa na rin ang heat index. Mga ilang araw na lamang o mga May 30 bukas. So bukas aabot pa sa 42 degrees Celsius. And then pagpasok ng June, sa June 3 ay aabot pa siya ng 40 degrees Celsius. Pero at least hindi na umaabot ng 45 degrees Celsius. Yan. So, pinakamataas na aabutin sa inyo dyan, 41 degrees Celsius mamayang alauna po yan. Yan, hanggang alas 3 daw ng hapon yan sa Central Luzon. So, mapapansin natin, malaki ang ibinababa ng heat index natin. So, mukhang magtatapos na talaga ang ating tag-init dito sa parte ng Luzon, lalo na pagpasok ng June. Samantala, sa bandang Batangas naman, ay inaasang heat index sa inyo dyan. Inuulan na rin kasi kayo dyan. 41 degrees Celsius po, pero aabot pa sa danger level na hanggang 43 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. Dire-diretso na yun hanggang alauna ng hapon. So, nasa heat danger pa rin ang inyong heat index. Dahil hindi naman masyado concentrated pa ang pag-ulan dyan. Hindi gaya dito sa extreme western Luzon na mula kagabi, grabe ang naging pag-ulan dyan sa kanluran. Naabot na sa bandang Ilocos region, La Union, hanggang dyan sa may bandang Zambales nga. Grabe ang naging ulan sa kanila dyan. Malalaman natin kung gaano kalami ang naging buhos ng ulan sa kanila, ha? So, aabot pa yan hanggang 43 degrees Celsius hanggang mamayang alauna ng hapon po dyan sa may bandang Batangas. Sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro naman, inasang heat index sa inyo dyan, 37 degrees Celsius, pero tataas pa yan hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali, dire-diretso yan hanggang alas 2 daw ng hapon. So, mapapansin natin, bumababa na rin ang heat index dyan sa halos karamihan na ng kaluran ng Nodo Luzon o bandang Mimaropa, unti-unti na rin bumababa dahil nga po sa pagpasok unti-unti ng tag-ulan. Sa may bandang Cebu naman, Central Visayas, 36 degrees Celsius ay nasang heat index sa inyo dyan at mukhang aabot na lamang sa 39 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa inyo dyan. So, extreme caution pero katanggap-tanggap na ng katawan ito. So, walang masyadong problema. Medyo acceptable na ng katawan natin yan. Sa may bandang Mindanao naman, sa Davao, well, wala tayong magiging problema. 33 degrees Celsius lamang ang highest heat index sa kanila dyan ngayon. Pero aabot pa yun hanggang 36 degrees Celsius. So mukhang hindi na siguro natin isasama sa susunod na araw ang report sa may bandang Mindanao dahil mapapansin natin napakababa na ng kanilang heat index na. Hindi na talaga sumisipa sa 43 pataas yung kanilang heat index. Talagang mga below 40 degrees Celsius na lamang yung laging heat index sa kanila. Yan. Sa may bandang Zamboanga Peninsula naman, nasa ang heat index sa inyo dyan, 34 degrees Celsius lamang at hanggang 35 degrees Celsius ang pinakamataas sa inyo dyan ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. And then, puro caution na lamang ito. So, mapapansin natin ang baba na ng heat index sa kanila sa may bandang Mindanao talaga. So, siguro sa susunod na araw, hindi na natin masyado i-report yan. Siguro bandang Luzon hanggang Visayas na lamang
Well, tingnan natin, despite na kapag nag-declare na kasi si Pag-asa o yung magiging official na taghabagat na tayo, i-disable na ni Pag-asa yung kanilang init factor reporting. Pero tayo, patuloy pa rin nating imo-monitor yung galaw ng init factor. Despite na i-shutdown ni Pag-asa ang pagre-report nila sa heat index. Kasi tuwing hot dry season lang sila talaga nagre-report. Pero tayo, tuloy-tuloy lamang at pwede nyo pa rin makita yan in real time sa ating web page. Para sa gusto malaman pa rin yung mga init factor natin, lalo na sa mas mainit na lugar sa bansa, na gustong malaman pa rin ng ating mga kababayan, importante pa rin yun mga folks. So generally, ang mainit na lamang, ang ilang portions na lamang sa Central Luzon, Metro Manila at ilang parte ng Mimaropa, pero mapapansin ninyo ay napakalaki ng ibinaba ng heat index matapos na sunod-sunod na nagkakaroon na ng accumulated water vapor dito sa kanluran ng bansa dahil nga po sa umiiral na po na mahinang habagat na o southwesterly wind flow na nagpaparamdam na dito sa bandang Malaysia at Vietnam na. Medyo nagtatabas na yan dito. Kaya lang, yung distansya niya sa Luzon, medyo malayo-layo pa. Hindi pa masyado concentrated dito. Kaya may mga remnants lamang na mga surface trap dito na naiipon, kaya nagdudulot pa rin tayo ng mga maulan dyan sa may bandang kanluran ng Luzon. Hindi pa natin totally ramdam ang habagat talaga. Yung mga remnant lamang ng mga dumadaan dyan na surface trap, kasi nga po may mga jet stream pa rin kasi, kasama na dyan ang frontal system na tumutulak dito pasilangan, kaya medyo umaabot dito sa kanluran ng Luzon na nagbubunsod po ng pag-ulan. So may tumutulak na hangin sa timog kanluran at may tumutulak naman dito mula sa may bandang kanluran na frontal system. Ang resulta po, nagiging maulan na ang kanluran ng bansa natin. So yun lamang ang kagandahan yan mga folks ha. Pero totally hindi pa totally ramdam natin ang habagat pa. Dahan-dahan pa lamang. Again, under transitioning pa po tayo ng habagat season. Hindi pa siya totally habagat pa. Nagta-transition pa lamang. Ano ebidensya natin? Bakit nagta-transition? Makikita na pa rin natin dito sa pinaka weather station time records ko. Sa wind direction, malalaman natin kung nagbabago na. Ayan. Mapapansin ninyo, nitong katapusan ng May, ay bahagya pa lamang ang south-east o southwesterly trade wind. Medyo nag-east-northeast pa dahil nga po sa frontal system. So, hindi pa masyado ramdam ang ating habagat. Hindi pa masyado ramdam. Mapapansin pa lang talaga na yung habagat kapag umiiral na yan, gaya lamang last year. Pagpasok talaga ng June, ayan o, pagpasok talaga ng June ay dito namumutakti na ang southwest o southwest wind flow. Ayan o. So, pagpasok talaga ng June na mga first week o second week ng June talaga, totally nararamdaman na natin ang southwest monsoon. Pero ngayong May, medyo nagpaparamdam pa lamang yung ilang mahinang habagat. Ayun o. Kaya hindi pa makikita masyado yung propagation ng May na southwest wind flow. Dito, makikita dito, mga katapusan, meron niyang southwest sa southwest wind flow. Yan. So, ito yung pinaka-actual, hindi to forecast, ito yung actual reading ng aking weather station sa Caloocan at nalalaman ko dito kung kailan na talaga natin nararamdaman ng unti-unting pag-usbong ng habagat sa pamamagitan ng wind vane. Kaya dito nyo malalaman, ang paggamit ng wind vane ay importante din dahil ginagamit natin yan for windrows locator. Yung windrows, which is yan yung monthly climatologically o annual climatologically, yung galaw ng direksyon ng hangin kada season. O since magpapasok na nga po ang habagat season, mapapansin po natin pagkatapusan ng May, unti-unti nang nagbabago yung galaw ng hangin. Nagiging timog kanluran na ang galing ng hangin. Yan. Pagpasok ng June, madalas timog kanluran na ang galing ng hangin. Kung hindi timog, southwest nang gagaling ang hangin. Yan. So kung madederive natin ang June, south-southwest po. And then, puro south-southwest na, July, August, September. Mapapansin ninyo, di ba? Hanggang October pa nga, south-southwest. So, mapapansin ninyo dito is yung taghabagat natin, tumatagal talaga ng 3 o higit pa, o 4 na buwan, yung daloy ng southwest monsoon natin o yung habagat. So, malinaw nyo ito. Kaya importante ang wind vane. Kaya hindi po binabaliwala ang
ang paggamit ng wind vane. Kaya yung ang mga weather stations, may mga wind direction yan. Hindi lamang ginagamit yan para sa wind direction, kundi ginagamit yan para sa ating klima o yung seasonal changes, lalo na sa seasonal na pagbabago ng hangin. At nalalaman natin yan dito sa ating climatological records. Yung dominant wind direction na tinatawag dito sa akin sa PIMO Weather Station. So nalalaman natin kung kailan talaga ang taghabagat season. Ayun, no, malinaw naman yan, June. So typically ramdam talaga natin ang habagat pagpasok talaga ng June. Usually mga second week, yan. Mga first week medyo mahihinang habagat pa lang yan o mahinang southwesterly wind flow. At nakita nyo naman, nagre-report na si Pag-asa na may southwesterly wind flow na rin daw. Kasi nga po, nakikita yan in real time at nakikita rin yan sa galaw sa satellite imagery. So malinaw yan at yan po yung ebidensya natin. Kasi may mga nagtatanong, kailan po ba talaga ang ating habagat? Well, yun nga po, pinaliwanag ko na, yung unti-unting pag-usbong ng habagat, dahan-dahan pa yan itong katapusan ng May, then pagpasok ng unang linggo ng June, medyo nagpaparamdam pa lamang yan, southwesterly wind flow. Pagdating ng second week niyan, third week ng June, ayan na, lalakas na yung daloy ng southwesterly, turning to habagat na. Kaya tinatawag na nating habagat. Ibig sabihin, highly concentrated na po yung daloy ng southwest monsoon. Monsoon na siya. So, yung monsoonal wind niya ay malakas na. Kaya tinatawag na nating southwest monsoon. So, yun po ang maliwanag yan. Kahit itanong nyo yan sa mga meteorologists, ganun din ang ipapaliwanag niyan sa inyo, ha? At hindi naman tayo nagkamali ng report. Samantala sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Tuguegarao sa grabe ang alinsangan. Namabot ng 36.8 degrees Celsius ang grabing init sa kanila. Well, dahil napapansin nga ninyo, ang kanluran nga po ng bansa ay unti-unti nang bumababa ang above average rainfall sa kanila. Ang tumataas na average rainfall ay ang kanluran na dahil nga po papasok na ang tag-ulan sa bansa. At mas ramdam po ang tag-ulan dito sa amin sa kanluran, which is kasama ang Metro Manila at the rest ng kanluran ng bansa. So, mapapansin ninyo ay mataas na ang temperatura sa may bandang silangan, which is nanguna pa rin ng Tuguegarao na may 36.8 degrees Celsius. Sa Baguio City, 17.8 degrees Celsius ang almost stationary nila na lowest temperature sa bansa. Ang pag-ulan naman, ang Malay-Balay Bukidnon, nakaranas sila ng mga pag-ulan na 49 mm na total rainfall. Kung sisilipin natin yung data ng buong mga pag-ulan kahapon, makikita natin ay madalas kanluran na ang nararamdaman ng mga pag-ulan. Iba Zambales, 48 mm, Subic Bay, 46. Mapapansin ninyo, madalas puro kanluran na, di ba? Pati sa Palawan, sa Coron, Palawan, inuulan na rin. Baguio, inuulan na rin, 18 mm. Kasiguran, Aurora. Kung mapapansin ninyo, manaka-naka na lamang sa may bandang silangan. Pero sa may bandang west portions ng Luzon, mapapansin ninyo, nagiging intermittent na o dumadalas na ang pag-uulan. Normally yan, taon-taon talaga yan kapag pumapasok na ang wet season. So malinaw yan mga folks, ha. Pero sa kasamang palad ay wala pa rin kaming naging pag-ulan within 7 days dito sa amin sa Caloocan. Nagiging makulimlim lamang at mga light drizzle pero hindi tumutuloy na malakasan ng pag-ulan. Well, typically ay ang pag-ulan sa amin pagpasok ng June, mabubulaga na lang tayo. Binulaga na lang tayo ng napakatinding ulan last year. Kung nung naalala ko, nung last year pumasok ang June. Pagpasok po ng June last year, sumipa sa matinding buhos ng ulan yung ika-6 na araw namin nung June. So baka next month, ganyan din ang aasahan naming ulan next month. Pagpasok ng June, dyan, mabubulaga na lang kami ng malawakang pag-ulan. Ngayong 2025 kasi ay mapapansin ninyo ay halos kakaunti lamang ang naging pag-ulan. Then after May 18, hanggang nitong katapusan, wala na kaming record na naging pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. Yung mga by second week lamang ng May, doon kami inulan ng sunod-sunod. Pinakamataas na ang 60.9 mm. And then, after nyan, by May 15 onwards, nagkaroon man ng mahinang pag-ulan noong May 17, after ng May 17, wala na kaming naging pag-ulan yan, tuloy-tuloy. Negative kami naging pag-ulan sa Caloocan. So, hindi pa rin kami pinapalad na inuulan dito. Kaya, grabe pa rin ang aming hot humid dito sa amin sa Caloocan. Despite na medyo overcast and gloomy na kami.
dito sa Caloocan. Sa humidity natin, 76% po. Medyo moderate pa rin tayo. Bumaba pa ito ng 4% since last hour. Medyo mataas ang atmospheric pressure na 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. So mukhang malabo ang localized thunderstorms ngayon dito sa Metro Manila. Pero madalas magiging mas makulimlim tayo ha mga folks. Kaya importante pa rin ang payong dahil mataas ang forecast natin na uulanin na nasa 100% chance pa rin. So importante ang payong, mahirap na biglang uulanin. High tide, low tide status, maximum high tide po tayo. Well, silipin po natin kung magiging maalon na ba yung ating karagatan gamit ang ating tropical cyclone assessment in significant wave height. So makikita natin sa ating significant wave height ay kalmado pa rin ang buong bansa. At yung bahagi naman sa Hilaga ay halos malayo naman yung pagtaas ng alon dito sa may bandang Taiwan. Pero sa buong bansa ay mukhang kalmado pa rin ang ating karagatan. Yan. Medyo nakikiramdam pa dahil nagbabago-bago na ang galaw ng hangin natin sa kanluran ng bansa. So magiging medyo tumataas na rin yung gale force winds dito sa may bandang Palawan at west portions ng Visayas. Kaya ingat na lamang po sa gale force winds. Pero wala naman tayong nakataas dyan na pag-alon. Ayan, makikita natin ay normal naman ang ating alon hanggang May 30 na yan. Yan, base na rin sa data PD Pag-asa, wala rin tayong inaasahan na mataas na alon mga folks. So balik ulit tayo sa ating inaasahang forecast sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:25 AM at inaasahang lulubog ito mamayang 6:21 PM. Well, meron naman tayong waxing crescent. Yes, 5% po, illuminated na po. Pero kaka-moonrise pa lamang yan at elevation 42 degrees. So mga siguro paglubog niyan mamaya, medyo matatanaw nyo yung half crescent, yung waxing crescent niya. So magandang kunan yan. Pero kaka-moonrise lamang nitong 7:18 AM. Pero mamayang gabi pa po ito ng 8:52 PM lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Huwebes at Biyernes, partly cloudy ang ating inaasahang panahon ngayong maghapon. Pero may tsansa pa rin ng pag-ulan, 100%. Maaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaring dyan sa Quezon City o Karatig, Metro Manila. Gaya na lamang ng bandang Bulacan, Valenzuela, sa katimugan naman bandang Parañaque, yan, hanggang dyan sa bandang Laguna or Dasmariñas, Cavite, ganyan, yung mga areas na yan. Probably, kung pumasok man ang 100% chance ng forecast na tayo uulanin dito sa Metro Manila. Kasi ito yung pinapakita. So, importante pa rin ang payong lalo sa mga bumibiyahe. Bukas ng Biyernes, partly cloudy pa rin na maghapon na may localized thunderstorms din daw ang inaasahan natin. 90% ang tsansa ng pag-ulan bukas. So, medyo gloomy at overcast ang magiging panahon natin hanggang this weekend na. High sa lowest temperature expected natin, 33 degrees Celsius na lamang. So, mukhang bumababa na ang ating inaasahang air temperature na. So, medyo good thing na rin kahit papano. At sa lowest temperature expected ay maglalaro 26 to 28 degrees Celsius. At sa local weather advisory, ayan na nga po, nagbanggit na si Pag-asa, nagpaparamdam na rin si Pag-asa na may southwesterly wind flow na rin diyan sa may kanluran nga po ng Nodo Luzon. Binanggit na natin yan na makailang beses pa at siguro dahil sinusubaybayan ako ni nung isang resident meteorologist dyan at nakikita niya madalas na ako nagre-report na may southwesterly wind flow na rin siguro at kinonfirm na rin siguro nila sa kanilang data center at na-confirm na rin nila na totoo ang ating report na nagpaparamdam na nga po ang ating mahinang habagat. At ayan na nga po ay dinideclare na rin sa data feed ni Pag-asa base na rin sa ating local weather advisory diretso mula sa report ni Pag-asa. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po natin dito sa heavy rain potential direct animation imagery ay makikita natin ay malawak ang heavy rain showers ang umiiral sa kanluran ng bansa mula Northern Luzon hanggang buong Mimaropa na yan. At nagkatugma-tugma naman ang ating mga forecast sa mga nakarang araw. At mapapansin natin ay magiging intermittent na talaga ang magiging pag-ulan natin sa kanluran ng bansa. So makikita po ang malawak ang heavy rain showers. Ingat po sa mga pagbaha at lalo na sa posibleng pag-unang lupa, lalo na sa matataas na lugar dyan sa may bandang La Union or Benguet po mga folks ha, magiging intermittent na talaga ang magiging pag-ulan natin. Mula dito sa ating dynamic na mapa para makita natin yung specific areas na maapektuhan ng ulan. Umpisahan natin sa extreme Nodo Luzon. Yan.
So makikita natin ang maulap at kalat-kalat na pag-ulan ngayon sa Batanes Group of Island at buong bahagi ng Cagayan Valley, kasama na ang buong Ilocos Norte pababa. Halos buong Ilocos region na yan, kasama na ang Benguet, Mountain Province, La Union, Nueva Vizcaya, hanggang dyan na yan sa may bandang Pangasinan. Asahan na mga intermittent na kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers po hanggang Zambales na yan. Patungo na yan ang bandang Olongapo ha, ingat po. At Angeles, Pampanga at Central Luzon sa Tarlac, asahan ng mas maulap na panahon at kalat-kalat na mga pag-ulan po. In-expect yan hanggang nitong maghapon po mga poksa at kung titingnan natin sa ating ECMWF, Rainfall Forecast, MSLP, as of 2 o'clock PM po yan. Ayan. Sa latest output niyan, makikita po ay intermittent ang magiging pag-ulan na sa buong bahagi ng Nodo Luzon. Extreme Nodo Luzon po, ayan o. Magiging scattered and very isolated po ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi nga po ng Extreme Nodo Luzon. So maaring madamay ang Metro Manila sa ulanin, mga light to some moderate at moderate to some heavy rain showers naman. Diyan sa may bandang offshores ng Nodo Luzon, sa Kanluran at Mimaropa area. Yan. At mula naman dito sa bahagi naman ng Visayas, usually ang Kanluran, ang Panay Island at Negros region. At sa Mindanao naman ang halos buong Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Northern Mindanao at Centro at Davao region. Makikita natin. 2 o'clock PM yan. Pero sa ating dynamic satellite imagery, kasalukuyan ngayong nagkakaroon ng maulap at maulan o kalat-kalat na pag-ulan dyan sa may bandang Lucena, yan, sa may bandang Quezon Province, sa may bandang Mindoro, sa may bandang Lubang, yan. And the rest ng buong Coron, Palawan hanggang dyan na yan, extension ng Puerto Princesa hanggang Batarasa at Balabac. Moderate to heavy rain showers na intermittent ang magiging pag-ulan po. Ingat po sa mga posibing pagbaha at ingat po sa magiging agresibo ng mga buhaya sa bandang Palawan po. Lalo nyo na sa may bandang dulo ng Batarasa o Balabac. Ingat po dahil napapansin ko lumalabas sa mga balita kapag lumalawak o dumadalas ang pag-ulan, nagiging agresibo yung mga buhaya natin dyan, yung mga malilitang crocs. At sana naman walang madisgrasya na naman ng mga kababayan natin. So alisto po tayo dahil gustong-gusto ng mga buhaya kapag maulan ang paligid. Nag-iikot yan at kumakalat yan sa iba't ibang parte ng Palawan. Samantala naman sa may bahagi nga po ng Calabarzon area, magiging gloomy tayo ngayon. Kasama na ang Metro Manila, mas madalas gloomy ang paligid natin, bagamat medyo nagiging maraw-araw pa sa atin sa Metro Manila at Calabarzon area. Isolated rain showers and localized thunderstorms din ang iira dyan, kasama na ang Bico region, Camarines Norte. Bagamat dito, mas moderate pa rin sa may bandang Camarines Sur, Iliga, Albay hanggang Sorsogon. Asahan pa rin ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms dyan. Pero mga madalas mahina lamang ang magiging pag-ulan, hindi kagaya sa may bandang west portions ng Luzon. Sa may bandang Visayas naman, mula sa Southern Luzon, magiging kalat-kalat din ng pag-ulan mula Romblon, Masbate, mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan at pagpasok nga po ng west portion sa Visayas sa may Panay Island at Negros region, magiging overcasting gloomy rin tayo dyan. Asahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms ha. At kung titingnan natin sa ating real-time na lightning strikes monitoring, makikita ay kalat-kalat na rin ang pag-ulan dito sa parte ng Palawan. Bagamat sa may bandang Visayas hindi pa gaano, pero ingat na lamang especially dito sa may bandang kalurang bahagi ng Panay Island at Negros region. Nagiging maulan na rin ang parte ng Cebu, dyan sa may bandang Bogo, Borbon, pababa na yung bandang Danao, mga ilang light to some moderate at clusterized heavy rain showers na tumitila din agad, so ingat na lamang at magdala po ng payong anytime. Kabilang na ang Cebu at Siquijor na mas maulap ang hipapurin, kaya asahan din ang mga localized thunderstorms, lalo na pagsapit yan ng hapon. Sa silangan naman ng Visayas, especially sa buong Samar, bagamat moderate at mas fairly weather ang umiiral, partly to sa Muslicaw din nga lang ang iiral dito sa may bandang Borongan, Eastern Samar, pababa ng Gian, Eastern Samar. Sa may bandang Leyte naman, bagamat moderate ang panahon, pero overcast din kayo dyan at gloomy ang inyong maghapon. So, hindi inaasang isolated rain showers din na hindi naman tumatagal ng more than 1 hour ang ine-expect nating pag-ulan dyan. Hindi kagaya dito sa may bandang Central Visayas hanggang sa buong west portion na kung saan mas mataas ang saturation ng mga pag-ulan dyan. Sa may Mindanao naman, bagamat medyo katamtaman muna, mas maaraw muna ang iiral sa buong Northern Mindanao. Ayan, makikita natin. At partly cloudy to mostly cloudy naman sa may bandang Surigao region o the rest ng Caraga area at Davao region.
Sa bandang Zamboanga Peninsula, partly cloudy dito sa mostly cloudy lang din ang iiral, pero base na rin sa ating forecast ng SMLP mamayang hapon ay inaasahan na magkakaroon kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa hapon. So medyo prepare pa rin tayo lalo na sa west portions ng Zamboanga Peninsula. Yan. Sa ngayon, medyo katamtaman muna ang lagay ng panahon ninyo dyan sa buong Davao Region ha. Pero ngayong hapon o mamayang hapon ay inaasahan naman ang mga pag-ulan. So, double check natin bandang 2 p.m. o to 8 p.m. ng gabi base sa ating rainfall forecast. Yan. Iloload po natin. Dahil ini-encrypt kasi ng ECMWF ang mga latest images. Hindi talaga yan hindi agad-agad yan loload. So, makikita natin pagsapit naman ng bandang hapon o gabi ay grabe na naman ang magiging ulan sa kanluran ng Nodo Luzon. Kitang-kita po hanggang dyan na yan, posible pang madamay ang Metro Manila. Pero pansin natin hanggang bandang Zambales, ayan, Pangasinan at La Union. So detail for detail ang sinasabi natin dito, ngayong hapon at bandang gabi ay uulitin na naman ang magiging pag-ulan sa kanluran ng Nodo Luzon po. At pagdating sa may bandang Mindanao, uulanin pa rin ang bandang Sorsogon area at ilang parte ng Davao Region at Northern Mindanao po. So, importante po ang payong nitong hapon dahil magiging mas malakas ang magiging pag-ulan daw base sa forecast. Mamayang hapon o gabi dito sa kanluran ng extreme Nodo Luzon. Posible pang mag-heavy rain showers po. Yan. Kasama na ang buong Ilocos region po. Yan mula sa may bandang baybayin. So, ingat na lamang po. Malamang dahil yan sa kombinasyon na ng mahinang habagat o southwesterly wind flow dito at frontal system naman dito sa may bandang extreme Nodo Luzon. So yung combination niya magdadala yan ng mataas na water vapor at sa may bandang Visayas naman isolated rain showers pa rin ang inaasahan ninyo lalo na sa may bandang west portions ng Visayas. Diyan sa may bandang Negros region kasama na rin nilang bahagi ng Cebu area at Eastern Samar region. Pero siguro mga light to moderate yan na isolated rain showers. So, malinaw yan mga folks ha. Medyo ready po sa payong dahil magiging intermittent ang mga pag-ulan natin, especially sa may bandang west portions ng ating bansa sa Luzon area. So, sa gusto malaman ang pinaka-real time ng mga pagkulog at pagkilat, at ito ngayon, ang kasalukuyang mga pagkulog at pagkidlat, umiiral dito sa may bandang Mimaropa. Ayan ingat, malakas po mga pagkidlat dyan. So, sa mga pumapalaot dyan, ingat na lamang po dahil madalas na ang mga pagkulog at pagkidlat. Ayan mapapansin natin yung combination. Ito yung pinaka-real time. Kaya may naririnig kayong parang beep sound. Ibig sabihin, yan yung bagong pasok ng mga lightning strikes. So, under observation din natin yan dahil bagong script lang din natin yan. Kasi gusto ko makita yung pinaka kidlat, mga pagkidlat na instantly nakakapasok lamang. Yun. Kasi sa ating lightning detection system, bagamat kasama yung latest, kasama din yung mga pinaka-oldest, mga 2 hours ago. Ang gusto ko po, at least hindi within 2 hours ago. Ayan, nag-refresh na siya dahil pumasok na po yung pinaka-refresh time niya. So makikita natin dito ay madalas ang pagkidlat sa may bandang Mimaropa. May mga pagkidlat na rin sa may bandang Quezon Province, ayan, sa may bandang Infanta Quezon. Kaya ingat po dahil may mga isolated rain showers din kayong inaasahan dyan. Samantala, kamustahin naman natin ang itong continuous monitoring na si Invest91W. Bagamat wala pa ring pagbabago, pero mapapansin natin as of 10:45 AM, napakababa na ng kanyang atmospheric pressure, 998 hectopascals. Pero hindi ibig sabihin isang malakas na bagyo yan. Kaya nga sinasabi nga po natin, hindi porket bumababa ang atmospheric pressure ay isang malakas na ito na bagyo. Minsan mababa lamang ang atmospheric pressure pero wala siyang upward low convection na nabubuo o yung pinaka-vorticity o yung yung tumutulak sa kanya ng mga vertical wind shear para magkaroon siya ng upward low convection. Minsan mababa lang ang atmospheric pressure, ayan, phenomenal yan, mababa ang atmospheric pressure pero wala namang paglakas sa kanyang hangin. Bakit nga po nagkakaganon? Dahil nga po minsan ay hindi sapat yung temperatura sa karagatan at hindi nakakagalaw ng masyado yung vertical wind shear, lalo na't napapaligiran siya ng mga kalupaan. Ayan, napapaligiran siya ng lupa. So, makipot lamang yung kanyang area para magkaroon ng significance of upward low convection. Kaya hindi ganon kapulido yung kanyang Coriolis circulation. Yan. But since mababang atmospheric pressure ay continuous ang monitoring ng satellite imagery o yung forecast system,
pero nanatiling insignificant na ito ay nagiging active na bagyo o low pressure area. Yan. As of 10:45 AM nga po ay nanatiling mababa ang kanyang significant na paglakas. Kumikilos ito pahilaga at 23 km an hour po. Yan. So, since malayo naman ito sa bansa, pero yung mga remnants na mahahatak o galaw ng hangin dito ay magkakaroon po ng malawakang pag-ulan nga po sa may bandang Vietnam at Cambodia. Sa mga Pinoy natin dyan, ingat po dahil asahan po ang malawakang pag-ulan po ang mararamdaman ninyo dyan ha. At dahil sa continuous na rin ng southwesterly wind flow dito. Yan. Tapos sinasabayan pa ng frontal system dito sa Hilaga na kung saan ang galaw ng surface trap ay umaabot sa kaluran ng bansa na magbubunsod naman ng malawakang pag-ulan dito sa atin sa kaluran ng Northern Luzon hanggang Mimaropa area. Yan po. So, idadark sa satellite mode natin para mas kita po. Yan. So, natili pa rin under observation yan si 91W. At base na rin sa ating mga tropical cyclone genesis reporting ng mga kanang araw. Gaya ng ating sinabi, kikilos yan pa Hilaga and then magre-recurve yan. Sasabay po yan sa frontal system. Yan, ganyan. And then kikilos yan pa northeastward. Ganyan po magiging kilos yan. Last week ago pa, nabanggit na natin yung magiging inaasahang significant ng galaw nitong C91W, di ba? Dahil nag-report na rin tayo sa ating tropical cyclone genesis at tropical cyclone forecast yung strike probability niya. Yan. Ito naman sa ibang bansa, makikita natin tropical depression na yung bagyo na binabantayan dito. So, maagang tropical cyclone season kagad sa Amerika. Yan. Nasa around 55 kilometers na o 56 kilometers per hour na po yung 1 minute average niya at bugsong maabot na ng 69 kilometers per hour, 1,006 hectopascal. So, tropical storm ito sa atin sa category. But since nasa bandang Atlantic ito, ay hindi pa ito, wala kasi silang ganong category. Wala pa. Hindi pa nila itinataas. Sa tropical depression category pa rin sa kanila. Yan, kumikilos pa north-northwestward sa bilis na 17 km na hour. Wala pang naapektuhang bansa, pero mukhang aabot pa to sa may bandang La Paz, sa bandang Amerika naman ito. At kung titingnan natin sa Pilipinas, wala pa rin nakataas na empirical forecast, C91W, so continuous monitoring pa rin siya. At more than 50-hour period na nga yung C91W so dapat dinidissolve na yan. Kailang mataas pa rin kasi yung significance na tropical cyclone genesis niya. Kaya hindi pa rin siya talaga tinatanggal. Samantala dito sa ibang bansa, sa Amerika ay yan, posible pang umabot sa tropical storm to severe tropical storm. Yan. At mukhang hanggang severe tropical storm maabutin ito. Habang kumikilos patungo dito sa may bandang southwest ng sakop pa rin yata ito ng South America o ng Mexico. Yan. Well, hindi naman natin masyado focus ang ibang bansa, pero makikita naman natin ay maaga o napaaga ata ang kanilang tropical cyclone season sa Amerika o sa ibang bansa po. Ayan. Pero sa atin sa Pilipinas, wala pa rin tayong significant o empirical na forecast kagaya na lamang dito sa Amerika. Dito naman sa may bandang Indian Ocean ay nasa high development na po ito. Pero nung karang araw umabot siya sa tropical storm ha. Ngayon nagre-anomaly so naging low pressure uli pero 60% yung kanyang forecast chance na manatiling magiging mataas ang significant na magiging aktibong bagyo ito o low pressure area. Pero si 91W wala pa rin tayong significant empirical forecast para sa kanya. Yan, wala pa rin tayong SpaghettiOs charts dahil nga po ay napaka-disorganized pa rin ng kanyang sentro. Ayan, yung pinaka-sentro niya. At palapit na sa may bandang Hainan. Ayan o. Pero makikita ninyo, mahina yung kanyang low-level convection o napakahilaw pa talaga. So, kung diretso na naman natin sa pinaka-tropical cyclone assessment monitoring para sa posibleng paglakas nitong C91W kung sakali. Since patuloy pa rin siyang binabantayan ng tropical cyclone sector natin. Mula sa West Pacific Basin ay natiling mataas o significant cyclonic itong nasa bandang India. Yan. Pero dito sa bandang Pilipinas, malapit, itong C91W ay napaka-insignificant. So hindi talaga siya itinaas o malabo na maging aktibong low pressure area.
Pero yung yung mataas lamang na surface trap na dala nito ay nagbubunsod kasi ng invest na binabantayan at nagdudulot ng malawakang pag-ulan. Naka-embed kasi siya sa frontal system at mahinang southwesterly wind flow. Kaya nagiging disorganized siya. At kita-kita sa ating tropical global spectral model natin ang ramdam, ang daloy ng southwesterly trade winds o southwesterly wind flow po. Yan. Pero hindi pa masyado nagpapang-abot dito. Siguro by May 30 o May 31 at unang linggo ng June, unti-unti medyo mararamdaman na sa may bandang extreme northwestern Luzon ang daloy ng southwesterly surface wind flow po. Yan. Sa mean sea level pressure, natiling insignificant itong si 91W kaya mukhang malabo talaga itong maging active na low pressure area sa ngayon pa. Yan. Pero kung titingnan natin yung tropical cyclone strike probability niya, ayan, medyo bumaba na sa 20%. Kahapon, umabot pa nga ng 60% yung strike probability niya. Pero bumaba na siya ngayong araw. Yan. So, ibig sabihin lamang nito, magsasama yan sa frontal system at yung remnant ay magdadala ng malawakang ulan dyan sa may bandang Hainan, Hong Kong at bandang Taiwan po. Siyempre, yung ibang surface trap, aabot yan sa kaluran ng bansa natin sa Northern Luzon, asahan pa rin ang malawakang ulan. Pero dito makikita, malabo talaga itong magiging active low pressure area itong si 91W. So, probably considering na rin as remnants. Yan, binabaan na natin. Yun. Ito yung weekly tropical cyclone probability natin. Nireport na natin yan. At nakikita po natin yung galaw ng mga binabantay nating tropical cyclone probabilities which is nangyari nga kay 91W. Yan. At mababa ang tsansa na maging isang malakas na bagyo ito o tropical depression. Pero mula sa ating computer models, iba't ibang computer models, malawakan na po yung surface trap dito sa may bandang kaluran at magpapatuloy ang malawakang intermittent rainfall sa may bandang Ilocos region hanggang Zambales, kaya anytime pwedeng umabot sa Metro Manila ang mga pag-ulan hanggang sa pagpasok na yan ng June 5, 2025. Kay ECMWF naman ay ganun din na pinapakita, malawakan din na water vapor surface trap sa may bandang kaluran ng Northern Luzon, asahan din ang mga kalat-kalat at intermittent rain showers hanggang sa pagpasok ng unang linggo ng June. Kay Nabjeng, mas aggressive, ayan mas aggressive kay Nabjem at makikitaan natin dito naging low pressure area pa o aktibo pang low pressure area si 91W. Kaya magdudulot po ng malawakang ulan sa kanluran ng Northern Luzon pa rin. So sa lumalabas sa unang linggo po ng June ay inaasahan natin na magkakaroon lamang tayo ng mga intermittent na mga pag-ulan sa kanluran pero wala tayong inaasahan na may mabubuta yung aktibong low pressure area sa unang linggo ng June po yan. So paghandaan po mga madalas na magiging pag-ulan po sa unang linggo ng June. At actually, ngayong araw nga ay nagiging intermittent na pag-ulan sa kanluran, especially dito sa Luzon area. Kaya medyo paghandaan na natin. Samantala, sa ulat lindol, wala naman tayong naitala na mga pagyanig. Maliban na lamang kagabi ay sunod-sunod na mga ilang aftershocks at ilang teleseismic na mga paglilindol. At nai-report na rin natin yan yung ilang mga malalakas na pagyanig. Gagaya na lamang dito sa may bandang General Nacal, Quezon nga po. And so far ngayon ay wala naman tayong agresibong mga pagyanig. May mga mahihina lamang na earthquake na na-detect kaninang alas 2 ng madaling araw hanggang alas 3 ng madaling araw. Yan. Probably siguro mga magnitude 3 yan. So silipin natin sa data feed ni PBox. Well, meron nga pong isa dito sa may bandang southeast ng Sarangani, Davao Occidental. Magnitude 4.1 ito na may lalim na 44 km depth. Ayan. Kanina yan, madaling araw, 5:36 AM po yan naganap. After yan, wala namang significant na mga kasunod sa kanya na mga malakas na mga paginig. Medyo dumadalas lamang ang mga aftershocks dyan sa Surigao at Negros Occidental area at Sarangani. So ingat pa rin sa mga kababayan natin sa katimugan ng Mindanao especially. At dyan sa babagi pa rin ng silangan ng Mindanao area. So dahil wala namang masyadong significant na malalakas sa pagyanig, pero dumadami na ang mga mahihinang pagyanig, bilangin natin ang total earthquakes gamit ang ating historical earthquakes natin sa bansa. More the month of May bago magkatapusan dahil halos 2 araw na lamang ang nalalabi. Bago matapos ang month of May, yan, load natin yung month of May. Yan, so nasa total
of 978 earthquakes na po tayo. 931 dito sa magnitude 2.0 pataas, 44 sa magnitude 4.0 at tatlo na ang ating magnitude 5.0. So mukhang binilik nila yung malakas na pagginig. Meron pala ito sa may bandang Batanes Group of Island. Itinaas pala nila ito. Sa Itbayat, Batanes, mayroong magnitude 5.0 na naitala dito. Pero ano pa to since May 27 po ito So mukhang mayroon silang inadjust dito. Nung nakarang araw kasi wala naman lumalabas yan na may magnitude 5 dyan sa may bandang Itbayat, Batanes. Ngayon, mukhang nilagay na nila yung malakas na pagginig sa Itbayat. So lumalabas tatlo na po yung total earthquakes natin na magnitude 5. So nanatiling pinakakonti pa rin yan ngayong buwan. At yung ating magnitude 4.0 na may 44 total earthquakes. So total earthquake natin so far ngayong araw, 978 total earthquakes na po. So inaasahan pa nating aabot ito sa mahigit 1,000 total earthquakes bago matapos ang month of May 2025. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, May 29, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, May 29, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye. Gusto natin malaman na hindi natin isama ngayong umaga. Ngayon may kapapasok tayo na space weather status na G2 moderate na geomagnetic field at 6.67 po ito. So ihabol na lang natin dahil kapapasok lamang ito. Yan, nakataas po sa GT strong ang posibilidad na itong abutin at inaasa active warning po ito. As of 10:16 AM po ito oras sa Pilipinas. So yung potential impacts of area primarily forward na 50 degrees geomagnetic natin maapektuhan po. Possible power system voltage irregularities, yan, yung mga false alarm, inaasahan niya magti-triggered at yung increased drag ng low Earth orbit sa ating mga spacecraft o yung mga satellite natin sa outer space. Yung intermittent na accuracy ng ating satellite navigation system, yung GPS, inaasahan magkakaroon ng loss of lock yan. So, posibleng magkaroon ng problema ang aking lightning detection system dahil gumagamit po yan ng global positioning system. So, baka magkaroon tayo ng error, madalas na GPS error dahil sa ganitong pangyayari. So, wala tayong magagawa dyan. Asahan din ng high frequency propagation, intermittent din ang inasang noise sa ating radio intermittency. Auroral activity, nasaan makikita po yan, pero sa forecast ng NOAA ay nasa hanggang 4 KP index lang daw. Pero nagpropagate po ito ng mataas. So, aksahan ang 50% chance of radio blackout at nagkaroon tayo ng above normal wind velocity, yung solar wind natin, at malamang dahil yan dito sa sunspot. Yan. So, nang atutok sa atin ngayon ang AR4099 at 4100. So, mataas ang ating sunspot ngayon na 126.
yung lawak po niyan. So, pumasok po yung moderate G2 geomagnetic storm. Yan, pumitik, pero hindi naman ganon katindi ang paglala. Yan. So, posibleng umabot pa rin yan ng GT geomagnetic field. Kaya, medyo nakakayanan pa ng magnetosphere. Then, medyo daplis ang pagtama nito sa Earth. Pero, ramdam pa rin yung significant impact. Kaya, wag baliwalain. Kasalukuyang may auroral activity ngayon sa North Pole at South Pole. So sa Amerika, kita yan sa usually dyan sa may bandang Maine at bandang Canada siguro. Kitang-kita yan. Sa may South Pole naman, sa may bandang Antarctica, boundary ng bandang South America, ang focus ng mataas na auroral activity more than 90%. So yun po. Dahil sa hindi naman malakasan yung impact o daplis siya, mababa naman ang D-radium absorption. Pero expected ang high frequency conditions halos araw o buong araw at gabi mahina ang magiging radio signal sa mga high altitude areas. So yun lamang po ang ating pahabol lamang ito. At sa visit na lang din sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula rin sa reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.